Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga kabagyan, kakasinsin, mga classmate, mga kaibigan. Gusto ko lamang na naman muli na i-share ang isang talata na matatagpuan natin sa Book of Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. At ang sabi niya, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, yon ang sabi niya sa Romans chapter 6 verse 23. So, ang paliwanag niya dito sa ang ating tatalakayin, ang talatang ito ay naghahambing ng dalawang bagay, ang bunga ng kasalanan at ang kaloob ng Diyos. So, kung ating tatanggapin ang kaloob ng Diyos, tayo ay mapapabuti. Matatanggap natin yung kalooban ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. At kung tayo ay hindi magsisi, ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. So ito yung dalawang bagay na tinatalakay niya dito. So mayroon tayong dalawang tatalakayin dito. So yung sabi niya sa number 1, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So sa Ilocano, nung nagbasol ka, tibayad na kamatayan, mamamatay tayo, namatay tayo. So, yan. Pero sa Tagalog, kamatayan. So, ang sabi niya, ang kabayaran ay ang nararapat na resulta o kapalit. So, kung ang resulta niya, hindi tayo lumapit sa kanya, ang kabayaran ng kasalanan natin, talagang kamatayan. So, dahil sa kasalanan, ang tao ay nakararanas ng espiritual na paghihiwalay sa Diyos. At kung hindi magsisi at lalapit sa kanya, hahantong sa walang hanggang kaparusahan. So, dito ang nakikita ko, kung hindi tayo lumapit sa Panginoon o magsisi sa ating mga kasalanan, kasi napakaliwanag dito, sabi niya, ang kasalanan ay kabayaran, kamatayan. So, ang nagpapahiwalay dito sa salitang ito ni Lord, pagkahiwalay sa Diyos at kung hindi magsisi sa lahat ng kanyang kasalanan, hahantong sa walang hanggang kaparusahan. So ang hirap pag pinarusahan tayo ng Panginoon kung tayo ay nagkasala. Of course, alam na natin kung saan tayo mapupunta kung tayo ay parurusahan ng Panginoon, sa impyerno talaga, sa dagat-dagatang apoy. So napakahirap kung ang pipiliin mo ay buhay na kaparusahan, hindi yung kaloob ng Diyos. Kung ang susundin mo pa rin yung kasalanan, talagang napakahirap, mabigat talaga ito. So pero kung ang tanggapin mo ay kaloob ng Diyos, ay mapapabuti ka talaga. Ang iaalisin ka niya talaga sa kasalanan, kundi magkakaroon ka ng spiritual na buhay. So sa pangalawa, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos. Hindi ito nabibili o napaghihirapan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So ang buhay na ito ay regalo ng Diyos. Kung pipiliin natin ang kalooban ng Diyos, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So kung pipiliin natin sumama sa Panginoon at magsisi tayo sa ating kasalanan, iwanan natin ating mga ginagawang mali, ang ating mga di maganda, so mapupunta tayo sa kabutihan. Ang buhay na walang hanggan, regalo ng Panginoon yan. So pag binigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan, yan ang regalo na napakaganda. Hindi natin nabibili ito or hindi natin makukuha sa iba na paghihirapan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So kung gumawa ka ng mabuti, lumapit ka sa Panginoon, ito bibigyan ka ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Regaluhan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan.
sa Ilocano nagpintas no dat regalo tayo ket biyag nga agna yon, di ba? Yung eternal life. If we receive Jesus Christ, we have eternal life. So ang mensahe dito tungkol sa kaligtasan itinuturo ng Panginoon dito sa Roma Kapitulo 6, versikulo 23, ang sabi na dito, ang kasalanan ay mabigat, ay may mabigat na bunga, kamatayan. So kung ang kasalanan mo ay mabigat, ang bunga nito ay kamatayan. So kung sumunod ka kay Kristo, mapapabuti ang buhay mo. Wala namang gustong mapunta sa kamatayan. So of course, lahat tayo gusto natin buhay na maganda. Yung buhay na walang hanggan. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, naglaan siya ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. So, inibig tayo ni Hesukristo sa Diyos Ama, gayon na lamang ang pag-ibig niya sa atin, kaya naglaan siya ng daan ng kaligtasan. So, ipinadala niya si Jesus Christ sa mundo upang tayo'y maligtas sa ating mga kasalanan. Siya yung daan at para tayo'y maligtas. So sa pamamagitan ni Hesukristo, naligtas tayo dahil napako siya sa krus ng Kalbaryo. Siya yung nag-sacrifice, siya yung nagdusa, lahat ng hirap naranasan niya, yung napako siya, nagbuhat ng cross, pinalo siya, dinuraduraan siya. Tayo nga lang makarinig lang tayo ng hindi magandang salita na nasasaktan na tayo. Si Jesus Christ pa kaya na siyang nag-sacrifice sa lahat ng hirap dito sa mundo dahil sa ating mga kasalanan. So sabi niya, ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay maaaring tumanggap ng kapatawaran at ng buhay na walang hanggan. So kung tayo'y sumampalataya sa Kanya at lumapit tayo sa Kanya, tanggapin natin yung yung humingi tayo ng kapatawaran upang ang kapatawaran at ng buhay na walang hanggan ay mapasa atin. So mapapatawad tayo ng ating Diyos Ama kung tayo lalapit sa Kanya at magsisi sa ating mga kasalanan. Kasi kung hindi tayo magsisi sa ating mga kasalanan, ang kapalit nito talaga at patuloy tayo nagkakasala, buhay na yung parusahan tayo ng Panginoon, yung kamatayan, sabi nga yan, napakaliwanag dito. Ang kapalit ng ating kasalanan ay kamatayan. So pero pag tinanggap natin si Jesus Christ, ang kapalit ng pagsisisi natin ay buhay na walang hanggan. So para sa akin, pipiliin ko talaga ang buhay na walang hanggan. Kasi kung mananatili kang nagkakasala o mananatili kang nandito lang yung nagpapagamit sa gawa ng kaaway o sa demonyo, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kung tanggapin natin si Jesus Christ bilang tanging tagapagligtas sa ating buhay, nawa katagpuin tayo ni Lord, katagpuin tayo saan man sa pagtulog natin. Hindi man ngayon, alam ko may gagamitin si Lord upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi ka mapapahamak kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Alam ko ang Panginoon ay kikilos sa bawat isa sa atin, sa pamilya natin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos upang sa pamilya natin ay mayroong naglilingkod sa Panginoon, ay lahat ay maliligtas ang pamilya natin. Pero wag tayo magsawang ilapit ang pamilya natin kay Jesus upang lahat tayo sama-samang papupunta sa Diyos Ama, sa kaharian ng Diyos. At ganito yung buod, ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Diyos ay nag-aalok ng buhay na walang hanggan bilang Kanyang libreng kaloob sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang talatang ito ay nagpapakita na parihong katarungan ng Diyos laban sa kasalanan at sa Kanyang biyaya sa pagbibigay ng kaligtasan. So napakabuti ng Panginoon, binibigyan pa rin niya tayo ng kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo, at sa talatang ito na nagpapakita na ang parihong katarungan ng Diyos laban sa kasalanan ay kamatayan. So kung tinanggap natin ang Panginoon, ang biyaya ng Panginoon ay
nagbibigay ng kaligtasan. Kung lalapit tayo sa Kanya, idulog natin sa Kanya lahat, anuman ang pinagdadaanan natin, anuman ang hirap na nararanasan natin, trial sa buhay, kasama na yan sa atin. Dati nga, nung nasa Pilipinas pa ako, napakahirap na sumunod sa Panginoon dati. Pero, nung pinadala ko ng Panginoon, nag-abroad ako kung saan-saan. Una sa Singapore, tapos doon naging ako, patunay lang na as a testimony. Marami din akong pinagdaanan bilang OFW na nag-abroad, lumaban, at maraming experience. Pero hindi tayo sumuko dahil para sa pamilya natin, kaya natin andyan yung gusto ko nang umuwi, hindi ko na kaya. Pero doon ako tinisting ng pananampalataya ko na nandyan pa, mahal pala tayo ng Diyos, iniibig tayo ng Panginoon, hindi tayo pababayaan kasi napakabuti ng ating Diyos Ama. Dahil kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya, hindi na tayo pababayaan, hindi tayo mapapariwara kung tayo ay lalapit sa Kanya at tayo ay magpapatuloy na magsilbi sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, napakasarap ng pakiramdam na lagi mong kasama ang Diyos. Nag-iisa ka man, kahit walang-wala ka man, pero napakagaan kasi nandyan yung pag-ibig at gagabay ng Panginoon sa atin. At sana may makapulot tayong aral sa mga salitang ito na ating napag-aralan sa gabing ito. Alam ko na ang Diyos ay kikilos sa bawat buhay natin, bawat pamilya, bawat kaibigan, kakilala. Nawa sa mga nanonood, lahat ng mga nanonood at manonood pa sa bidyong ito, nawa ay hipuin ng Panginoon ang iyong puso at tanggapin si Jesus Christ na tanging tagapagligtas na iyong buhay. At sumunod lamang tayo sa kunting panalangin at samahan niyo ako. Lord, maraming salamat Panginoon sa gabing ito, Lord God. Ako'y lumalapit sa iyo, inilalapit ko ang aking mga kakilala, kaibigan, lahat ng mga nanonood, O Lord God. Nawa Panginoon, katagpuin mo sila, ano man yung mga nagawang kasalanan, maliit man o malaki, Panginoon, patawarin mo kami. Kami makasalanan, pero binago mo kami, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig. Dahil sa iyong anak, ipinadala mo ang iyong bugtong na anak upang kami baligtas. At siya'y namatay dahil sa aming mga kasalanan. Sabi mo nga, siya yung daan patungo sa katotohanan. Maraming salamat, O Lord, dahil nakilala ka namin. Nawa, Panginoon, ang mga salitang ito, ang aming panghahawakan, ang kaligtasan ng buhay, ang kasalanan, sabi mo nga, ang kabayaran ay kamatayan. Maraming salamat, O Lord God, dahil inalis mo kami, Panginoon, sa kasalanan. Kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Tinatanggap ka namin bilang tanging tagapagligtas ng aming buhay. Maraming salamat sa iyong pagbabago sa aming buhay. Maraming salamat, O Lord God, sa mga kaibigan ko, mga kakailala ko, mga manonood, mga pamilya ko na pamilya namin, O Lord God, na wala pang Kristo sa kanilang buhay, O Lord God. Nawa, Panginoon, kumilos ka sa kanilang buhay. Magpakilala ka sa kanila, katagpuin mo sila, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, na kailangan ka namin sa aming buhay. Kung wala ka sa aming buhay, we are nothing, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God, sa iyong gabay at proteksyon sa bawat pamilya. Mga anak namin, ingatan mo sila, Panginoon. Ang bansang Pilipinas, O Lord God, na sobrang gulo na. Ingat na. Ikaw, Panginoon, ang kumilos. Nawa, Panginoon, maayos lahat. At Panginoon, magtalaga ka, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O Lord God, nang naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God, at tinataas ko din sa iyo, Panginoon, lahat ng lingkod ng iyong iglesia, Panginoon, ang mga pastors, O Lord God, pagpalain mo kanilang buhay, Panginoon. Lahat ng mga ginagamit mo, Panginoon, sa iyong ubasan, O Lord God, pagpalain mo kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God, sa iyong pagpapala, sa bawat kagalingan, sa lahat ng kasagutan ng aming mga panalangin. Maraming salamat, O Lord God. Itinataas ko sa iyo lahat ito, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God, sa restoration ng bawat isa, bawat pamilya, bawat magkakaibigan, O Lord God. Hallelujah, O Lord God. Lawa, Panginoon.
Ikaw ang sumentro sa buhay namin, O Lord God. Maraming salamat. Hindi mo pa man sinagot ang aming mga panalangin. Alam ko, O Lord God, na darating din, Panginoon, ang lahat ng ito, O Lord God, at makakamtan din namin ang mga panalangin na ibibigay mo sa amin, O Lord God. Maraming salamat sa mga pinagaling mo, O Lord God. Tinataas ko sa iyo lahat, Panginoon. Lahat ng may karamdaman, lahat ng may may nararamdamang sakit sa oras na ito, Lord God. We claim the healing touch na nanggagaling sa iyo, Lord God. Maraming salamat, O Lord God. Tinataas ko sa iyo lahat ito, Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay. In the name of Jesus we pray. Amen.